Hello Pisces! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading tayo para sa buwan ng Setyembre. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero may dahilan kung ba't tayo napadpad dito, kaya malamang stick around kasi malamang merong mga bagay dito na magre-resonate sa atin. Two cards muna tayo na kukunin. Ito ay parang core energy. Dalawa yung ano sa'yo eh. Dalawa yung lumabas. Maaaring magbabago ang iyong kapalaran pagdating sa pera. Hindi ko lang alam kung positive o negative. Malamang yung iba positive, yung iba negative. Merong iba tao siguro sa inyo ngayon, Pisces, ay mahaharap sa isang desisyon like investment na kinakailangan um, pagtuunan ng pansin o kaya kinakailangan pagdesisyonan na. So, pwede din naman na darating kayo sa punto na nahihirapan kayo makapag-decide, hindi kayo fully makapag-desisyon. So, ito kasing King of Pentacles, ano to eh, parang hindi niya pa, ayaw niya magpadalos-dalos pagdating sa pera. Ayaw niyang gumawa ng desisyon na tingin niya ay hindi makabubuti para sa kanya sa ngayon. Pero itong Wheel of Fortune naman, parang si universe na yung nagsasabi na you have to do it now. Kinakailangan mo ng mag-decide. Kasi meron, hindi pa ready. Actually, kahit pa love reading to, pwedeng may earth sign sa chart mo. Kung love reading to, or kung nandito ka para sa isang love reading, maaaring may earth sign ka sa chart o maaaring ikaw yung tipo ng tao na ayaw magpadalos-dalos sa desisyon. Pero merong isang sitwasyon na darating sa buhay mo na talagang susubukan ka. Wheel of Fortune kasi reverse to So, parang series of unfortunate events. Maraming mga bagay na nangyari recently na hindi ka makapag-desisyon basta-basta. Or marami kang natutunan in the past na natutunan mo na hindi magpadalos-dalos. At may stuck na energy sa iyo ngayon. O pwede din naman yung circumstances mo ngayon ay ang nagpo-push sa'yo para hindi makapagdesisyon agad. Halimbawa, pwedeng kinakailangan mong magbayad na ng tuition, pero bigla ka nawalan ng trabaho, yung gano'n. Kinakailangan mo ng parang ikakasal na kayo next month, pero wala ka pang ipon. Yung mga gano'ng sitwasyon, may stuck energy sa'yo. Kuha na tayo ng clarification ng reading with those core energies na natutunan natin just now. O, King of Wands. Alam mo, pwedeng si Pisces, Earth sign nyo kanina, di ba, ayaw magpadalos-dalos, pero naman ditong King of Wands. Pwedeng ikaw to, pero pwede din na ibang tao yan sa paligid mo. Pushy. Kung hindi manipulative, ano yan, parang demanding. My way or the highway. Ganito ang gagawin natin. May hindi magawa-gawa na isang bagay, bagong bagay. Kung ikaw ay nasa tight na relationship, pwedeng sa panahon ngayon kayo ay nasusubok sa isang desisyon. Maaaring life-altering decision siya na hindi kayo magkasundo kung ano yung susundin. Parang yung partner mo sasabihin sa'yo, ito na, gawin na natin to. Tapos ikaw parang, hindi pwede na, based from experience. So, kaya
alam mo sa kutob mo hindi pa tamang panahon para magpadalos-dalos at gawin yon. Pwede kasi na yung iba sa inyo ay yung partner mo sinasabi sa'yo na, oh, parang pakasal na tayo, pero ikaw, since alam mo na ikaw yung gagastos, parang, yun na nga, oh, two of cups. Since ikaw yung gagastos, alam mo na hindi ka pa ready. Yung kanina Wheel of Fortune, tsaka King of Pentacles. Pwedeng same-sex partnership to. Dalawang lalaki. Kasi dalawang king eh. Yung major energy na mukhang ikaw, yung hesitant ay ikaw. Maaaring may earth sign ka sa chart mo. Tapos yung isa naman, fire sign. You could be dealing with Leo, Aries, Sagittarius. Huwag masyadong maging stack up sa signs na binanggit ko. Ano lang yun, parang hindi siya syempre magre-resonate sa lahat. Hindi naman lahat earth sign tas may kadil na Aries, Leo, Sag. So, example lang yun. May isang bagay siguro na matagal nyo nang pinag-aawayan. Pwedeng yun nga, yung kasal. Tapos, talagang sinusubok yung relationship nyo. Kasi, yung isang side, nanggagaling sa, pinramis mo to, napag-usapan na natin to. Pero yung isang side naman, nanggagaling sa, parang feeling niya, hindi pa panahon, feeling niya hindi pa siya ready, or parang hindi pa sumasang-ayon ang, um, mga ibang bagay, katulad ng panahon, hindi maganda ang panahon ngayon, 'di ba? Madilim, kaya pasensya na kayo, medyo madilim ang ating reading, or parang, gusto ko kasi nagsushoot na maaraw eh. Pero ngayon parang hindi talaga, ayaw talaga ng araw sa ngayon. Meron kasing, kaya ko na-mention yung maaari kayong merong pinagdedesisyon, ay meron kayong matagal na pinag-aawayan. Kasi yung tower na yan, na reverse. Yung tower kasi parang yun na yung break up, ganyan. Pero yung tower na yun na reverse, para siyang sinisweep under the rug, hindi nyo pinag-uusapan, pero alam nyo na may issue. Yan yung parang may niggling feeling kayo na parang kailangan na pag-usapan to, may tampuhan na unwritten ano siya, or unsaid na mga issue sa isa't isa. Tapos hindi nyo pinag-uusapan kasi parang feeling nyo wala namang need na pag-usapan. Pero once na dumadating sa topic na yon, biglang nagkakainitan, yung ganun, may friction bigla. Example ng mga tower na yung sweeping under the rug, example ng mga cases na ganyan ay yung cheating incident na dating ginawa. Example lang yun cheating. Halimbawa, nag-cheat dati, pinatawad mo, tapos every time na parang nagkakalabuan, ibibring up yun ng isa. Yung ganun. Kailangan yung pag-usapan yun, o kaya pwede din na overwork or workaholic yung partner niya, tapos late na siya umuwi. Hindi niyo siya pinag-uusapan kasi yung pera na na-earn naman ni partner doon ay para sa inyong dalawa din naman. Pero yung ikaw, parang gusto mo sana mag-complain doon kasi parang hindi siya healthy kay partner mo, pero wala kang masabi, wala kang magawa. Kasi yun naman yung gusto niya, tapos trabaho niya naman yun, buhay niya naman yan. Merong isa sa inyo na parang laging nagsa-sacrifice. Pwede ikaw yun, Pisces. Nagpaparaya, ganun. Gusto, yung iba nga siguro hindi inaamin, gusto nang umalis. Or nababaliw na siya kasi ayaw nung isang gawin. Energies could be interchangeable So, halimbawa, pag sinabi kong Pisces, ikaw gusto mo nang umalis. Doesn't necessarily have to be you. Pwedeng yung partner mo. So, bawa, eto, merong isa na nababaliw. Nababaliw na siya. Meron siyang gustong gawin. Parang idea. Pwede kasing business idea. Pero, um, pwedeng yung partner mo to kasi 'di ba ikaw yung hesitant. Kung ikaw yung hesitant,
yung partner mo yung nababaliw. Nababaliw na kasi parang gusto niya sana na simulan na kung ano man yung dapat simulan. Pero dahil ngayon hindi ka nga ready, siya yung adjust ng adjust. And maaari nagtatampo na siya doon sa pag-adjust-adjust na yon. And nagko-contemplate na siya na umalis. Kasi parang feeling niya lahat ng sabihin niya ay hindi naman nako-consider yung feelings niya, hindi nako-consider, pwedeng ikaw din yun, ayan o, sabi ko na aalis, may aalis. Pwede kasi na ano din to, overseas work. Merong na-offera ng overseas work. Merong na-offera ng overseas work, tapos ayaw nung isa. Yung isa naman, parang, yung mag-overseas work, pwedeng ikaw, Pisces. Tingin niya it's the right time. Pero feeling ko ikaw yung hesitant, Pisces eh. Yung partner mo yung ano, yung partner mo yung gustong umalis. Yung pag-alis na yun, it doesn't necessarily have to be overseas work. Pwedeng pag-alis yun as in alis na dun sa relationship kasi napapagod na siya magparaya. Yung iba naman, pwedeng yun nga, overseas work. Pero si Pisces, ikaw, ayaw mo kasi parang maiiwan na naman ako. I will feel so lonely. Pwede na pinaghahandaan niya yung kasal, yung gano'n. Kasi it's a bond. Maaari kayong, dalawang showcase sila na nakakaasar sila, pero pwede din naman pala silang magkasundo. Nakakaasar, obnoxious. Nakakaasar, ibig sabihin parang hindi sila, magkaiba sila ng trato sa isa't isa, magkaiba sila ng ugali. Para sa iba, maraming nuances yung ugali ng isa na parang nakakaasar dun sa isa. Hindi magkasundo in a lot of ways. Pero at the end of the day, pipiliin nilang isa't isa. So, merong parang this month, ang challenge is meron kayong parang long-standing issue na it will come into an open, mapag-uusapan nyo na siya o yung universe gagawa ng paraan para pag-usapan nyo siya. Nasa sa inyo yun kung finally mare-resolve nyo siya. Kasi kung hindi ma-resolve, maaaring yung isa sa inyo ay umalis na or magstay lang for the wrong reasons. Kasi ang Six of Swords at Eight of Cups, combined pa ang clarification ng isa. Ito kasi yung finding his or her worth at aalis na lang siya, mag-walk away na lang siya sa sitwasyon na hindi nagsuserve sa kanya. So, kung halimbawa, dumating at this point in September na parang ito na, kailangan ng pag-usapan yung mga issues natin sa isa't isa, uh, nasa sa inyo yun kung magsistay kayo o aalis kayo. Pero may chance na yung isa ay mapapaisip na umalis na lang. Kasi meron siyang mga bagay na hindi siya makatulog, kakaisip. Hindi makatulog sa gabi, kakaisip. Tapos parang feeling niya lahat ng efforts niya ay to a fault or hindi naman nagiging successful. So, might as well, leave na lang. Leave as in alis. Dalawa yung king dito, oh. Pwedeng yun nga, sabi ko, tatlo na nga yung lumabas sa king sa'yo, eh. So, ibig sabihin, meron sa relationship na to na very strong. Parehas kayo na hindi, very strong ang personality or yung isa dominant, pero yung isa, hindi man siya yung dominant, pero assertive siya doon sa gusto niya mangyari. So, hindi kayo nagkakasundo in that sense. Merong isang ayaw magbigay, probably because siya na yung bigay ng bigay dati. Merong mag-fail, I don't know if it's the relationship, pero pwede din kasi na mag-fail yung, sorry kung narinig niyo yung ingay, may bisita yata dun sa kapitbahay namin. May mag-fail in a sense na yung attempt ng isa to fix it would fail. So, may pag-alis eh. Hindi ko alam kung ano tong aalis na to. Depende sa context ng bawat isa sa inyo. Kasi pwedeng alis nga sa relationship. Pwedeng alis sa um, work, resignation, alis sa overseas work,
o alis nga sa relationship na hindi na nakakabaliw na parang sacrifice na lang siya ng sacrifice. Puwedeng ikaw din 'yun, Pisces, at lagi na lang, na failure yung mga efforts mo para pag-usapan yung mga dapat pag-usapan. Maganda yung connection na meron ka kasi it's something na, yun nga, at the end of the day, willing ka to give yourself, willing ka to talk it through, willing ka na pag-usapan, willing ka na magbigay. Pero maaaring ang usual na scenario ay bigay na lang ng bigay. Palitan ko yung oracle card kasi gusto kong gamitin tong bagong oracle card ko. Bagong-bago. So, hindi ko pa siya gano'n kakabisado. Citadel. Hindi ko pa siya gano'n kakabisado. So, babasahin ko na lang sa inyo yung ano, basahin ko sa inyo yung The Guide. Ang ganda kasi nito, tingnan mo. Shiny. Basahin ko sa inyo yung meaning. Kasi hindi ko pa siya naaaral. The Guide, Inheritance Correction. Dungeons and Dragons yung nito eh. Hindi ako marunong mag-Dungeons and Dragons. Pero baka isa sa inyo ay fan nun. Baka ma-appreciate nyo siya. The Guide is Inheritance. Hmm. The Guide. Look at your card. Beneath the thundering echo of a waterfall, a bell rings, clear and compelling, commanding the attention of all close enough to hear. Almost of, without thinking, you feel your feet burn you, or turn you, sorry, madilim, towards the waters and the figure beneath. Ulit, ulit, ulit. Beneath the thundering echo of a waterfall, a bell rings, clear and compelling, commanding the attention of all close enough to hear. Almost without thinking, you feel your feet turn towards you and towards the waters and the figure beneath. The guide has inherited their position and the path they walk has been predetermined. Oh, it is their role to correct the mistakes made by their predecessor and set things to right. You're in a situation that isn't ideal, but it's up to you to make the most of it. Holding a grudge against what led you here won't achieve anything. It's time to accept the cards you've been dealt with. Once you're on the other side of this, you'll be better placed to reflect on what you've learned from the experience. But for now, it's time to put in some hard work and push through. After a long struggle to put things right, reverse na yung isa. Press on. Keep calm and carry on. Ang tingin kong advice sa'yo ni universe with this oracle card ay kung ano man yung darating, actually baka nangyayari na this September or kung hindi this September, months ahead. Kung darating sa punto na kinakailangan yung ayusin itong relasyon na ito. Nasabi ko na love reading yung kay Pisces kasi nga Two of Cups, lumabas yung Two of Cups dito. Pero it doesn't matter kung love reading o relationship to with your boss. I feel like ang sign ng sinasabi sa'yo ng universe ay kung halimbawa nasa-stress ka na, find some time na ma-manage yung stress. Pwedeng mag-relax-relax ka muna, spend time with your family, or kain sa labas, labas-labas muna. Find ways para ma-manage yung stress pero wag kang umalis dun sa relationship. Kasi sabi ni Oracle, hard work or press on, gawin mo lang yung kailangan mong pagsumikapan para mapagtagumpayan ito. Maaaring tinatawag ka ni universe para intindihin o balansehin. Kung merong mga bagay na you feel
you feel like hindi ka napapakinggan, just keep on expressing yourself or just keep on finding ways para kung feeling mo hindi ka napapakinggan ng partner mo, find way para ma-express yung sarili mo. Let's say, mag-open ka sa friends mo, ganun. Open lang, not necessarily lang humingi ng advice, mag-take ng action. Pero I feel like, after this ordeal, kahit anong gawin mo, meron talaga at meron nang aalis. Okay, iwan ko na yun dun, Pisces. Medyo parang bitin, no? Pero, subscribe ka lang para next month, maabutan mo yung next na reading. So, see you soon, Pisces. Salamat sa pagbisita. Ako po si A. And see you soon, my boy.